Ang asawa ko ay tinitigan ako ng matagal, walang pag-ilaw sa mata. At sinabi niya ng kalmado na parang ina-announce ang special ng araw. Gusto ko ang bahay, ang mga kotse, ang negosyo, lahat. Walang luha sa mga mata niya, walang nanginginig na boses, ni isang pasensya na nawala sa ere. Inilabas niya iyon na parang isang transaksyon pa, na parang 14 na taon ng kasal, 2 anak at ang kumpanya kung saan nagbuwis ng buhay ang tatay ko ay numero lamang sa isang spreadsheet. Ramdam ko ang kamay ng abogado ko na sumikip sa braso ko. Sobrang lakas na akala ko magdidikitan. Si Hugo Paredes ay 3 dekada nang nakikitang sumisira ang mga mag-asawa sa mga korte na ganoon. Nakasaksi siya ng mga kahiyahiyang eksena, ng mga kasal na naging mga trench, ng mga taong handang wasakin ang lahat maktalo lang. Pero nang sabihin ko sa kanya kung ano ang gagawin ko, nawala sa kanya sandali ang itsura ng veteranong hindi natinag. Nawala ang kulay sa mukha niya, na parang may sumara ng ilaw sa loob. Alex, huwag mong gawin to, bulong niya habang yumuyuko sa akin. Sinusubukang hindi marinig ni Claudia. Pwede nating labanan. Dapat nating labanan. Wala siyang karapatan ni kalahati sa hinintay niya. Hihirit siya ng sobra para makipagnegosyate lamang. Tinitigan ko siya ng walang sabi. Pagkatapos ay tumingin ako kay Claudia. Nakaupo sa kabilang panig ng mesa ng boardroom kasama ang abogada niya. Suot niya ang blazer na mapuputi na ginagamit niya sa mga espesyal na okasyon. Ang buhok na perpektong straight. Ang mga labi na pininturahan ng shade na kilala ko, dahil minsang tumawid kami ng kalahating lungsod para hanapin iyon. At ang ngiting iyon, ang mapagmataas na ngiti, nakakaaliw, na dating nakakatuwa sa akin nang una naming nakilala at ngayon, musika, parang tinik na sumusubsob sa akin. Iyan ang parehong babaeng yakap ko nang libingin ang nanay niya. Ang parehong hinalikan ko sa simbahan. Ang nangako sa harap ng Diyos at ng mga pamilya namin na lalakad kasama ko sa kalusugan at sakit, sa yaman at kahirapan. Ngayon ay tinitigan niya ako na parang kalaban na natalo. Bigyan mo siya ng lahat, sabi ko sa wakas. Si Hugo ay ibinagsak ang ballpen sa mesa. Ang tunog ng plastik na humahampas sa kahoy ay umalingaw-ngaw na parang putok sa napakatahimik na silid na iyon. Patawad, tanong niya na parang mali ang narinig. Narinig mo na ba ako, Hugo? Ulit ko nang hindi inaalis ang tingin kay Claudia. Ang bahay, ang mga kotse, ang negosyo. Bigyan mo siya ng lahat ng gusto niya. Ang ngiti ni Claudia ay nagpantig sandali, na parang ilaw na kumukurap bago maging matatag. Hindi niya inaasahan. Ang abogada niya, isang babaeng suot na itim na terno at may kalkuladong galaw. Yumuko sa kanya at bumulong ng kung ano. Si Claudia ay tumango ng dahan-dahan. Tinutuwa ang sandali, na parang pusa na nahuli na ang daga. Akala niya nabasag na ako. Akala niya nakikita niya ang isang lalaking sumusuko ng buhay at hindi siya mag-isa sa ideyang iyan. Natapos ang hearing sa mga formalidad na halos hindi ko narinig. Si Hugo ay nagdedebate ng terms, deadlines, details na para sa akin ay ingay lamang sa background. Desisyon ko na iyan. Sa paglabas, ang hangin ng koridor ay parang hindi totoo, na parang naglalakad sa loob ng panaginip ng iba. Ang cellphone ko ay umuuga ng hindi humihinto sa bulsa. Mga missed calls, messages, notifications. Sa lahat, isa. Nanay, alam kong hindi magiging simple ang usapan. Tumawag ang nanay ko nang gabing iyon umiiyak. Si Teresa Santos ay hindi madaling matumba. Nakaligtas siya sa maagang pagbabalot, sa double shifts na walang katapusan bilang nurse, sa mga gabi na hindi natutulog dahil sa mga bill na hindi kwadrado. Nagpalaki sa kapatid kong si Bruno at sa akin. Nakayupi ang ngiping ituloy lang. Kaya naman sumakit ng husto ang pandinig ko sa kanya, na parang tumanda ng 0 taon sa ilang oras. Alejandro, pakiusap, bulong niya. Ang tatay mo ay nagbuo ng kumpanyang iyan mula wala. Inilagay ang puso sa Plumeria Santos at mga anak. Hindi mo pwedeng iregalo ng ganyan. Hindi mo pwedeng gawin iyan, anak. Inimagin ko siya na may apron, ang telepono nakasandig sa balikat at tenga. Pinupunasan ang mga kamay sa trapo. Naglalakad-lakad sa kusina, gaya ng ginagawa niya lagi kapag kinakabahan. Nanay, kailangan mong maniwala sa akin. Maniwala sa'yo. Ulit niya na may halo ng sakit at sisi. Lagi akong naniniwala sa'yo, pero ngayon, hindi mo na iniisip ng tama. Nasaktan ka, naitraidor ka, pagod ka. Hindi oras para sa malalaking desisyon. Payagan mo akong tawagan si Bruno. Payagan mo kaming tulungan kang lumaban. Hindi ako galit, nanay. Nagsinungaling ako ng kalahati. Wala na. At nangangako akong alam ko eksakto ang ginagawa ko. Nagkaroon ng mabigat na katahimikan. Kilala ko siya ng sapat para maimagin ang mukha niya. Mga mata nakapikit, kamay sa noo, panga nakayupi.
Ang katahimikan ng nanay na nararamdaman na ang anak ay nasa gilid ng bangin at hindi alam kung tatakbo bang mahawakan o hayaang tumalon para matuto mag-isa. Hindi kita pinipilit, sabi niya sa huli na may brutal na tapat na lagi niyang taglay. Pero ikaw ang musika, anak ko, at kung magdedesisyon ka magtapon sa apoy, andito ako na may extinguisher, kahit hindi mo ako pinakikinggan. Si Bruno ay dumating sa kondo ko, kinabukasan ng walang paunang sabi. Bombero siya at kapag sinabi kong malaki, ay parang dinisenyo para basagin ang mga dingding. Suot pa rin niya ang uniform na kalahating bukas, mga batik ng usok sa mga braso, buhok gusot. Pagpasok niya sa pinto, sinuri niya ako mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri ang pinsala pagkatapos ng musika, sunog. Ipapaliwanag mo ba o gusto mong simulan ko ng basagin ang mga gamit? Sabi niya nang walang pagbati. Umupo kami sa mesa ng kusina. Walang paligoy-ligoy siya. Hindi niya ginagawa iyan. Tinawagan ako ng nanay mo na parang nabasag na. Nag-text si Hugo na bsikamente, sinasabing pinapatay mo ang sarili mo. Sinabi mo bang ilet kanyang umalis na may lahat ng bahay na tinulungan namin ay renovete? Ang kumpanya na sinimulan ng tatay sa garahe, ang mga kotse, lahat. I-deliver mo ba iyan nang hindi lumalaban? Tugon ko habang tinitigan siya. Tinitigan niya ako, saglit na naghahanap ng senyales na nagbibiro. Hindi niya nahanap. Bakit? Tanong niya ng mas mahina. Wala ng galit. Puro pag-aalala na hindi niya maitago. Tumayo ako, pumasok sa kwarto at bumalik na may malaking folder. Napakalaking, na halos hindi makasara dahil sa dami ng papeles. Inilagay ko yon sa mesa ng maingat, na parang inilalagay ang bomba na hindi pa sumasabog, dahil hindi niya alam ang tunay na kinukuha niya. Binuksan ni Bruno ang folder nang walang masyadong paniniwala. Ang unang pahina ay nagpawi ng relax na ekspresyon. Ang pangalawa ay nagpagupit ng no. Sa ikalimang pahina ay napakayupi na ang panga niya na lumalabas na ang ugat sa lead. Pinapasa niya ang mga dokumento gamit ang mga daliring madidilaw ng usok. Nag-iwan ng maliliit na batik sa puting papel. Totoo ba to? Bulong niya pagtataas ng tingin. Bawat numero, bawat pirma, bawat multo ng kumpanya, sabi ko lahat. At hindi niya alam na nahanap mo to. Wala siyang ideya. Tugon ko at isipin kong panatilihin iyan. Dahan-dahang isinara ni Bruno ang folder, sumandal sa upuan. Naglabas ng mahabang hininga at sa unang pagkakataon mula na magsimula ang kabuuan ng bangungot na ito, nakita ko ang kalahating ngiti sa mukha niya. Kuya, sabi niya na umuulos ang ulo, baka ikaw ang pinakamatalino o pinakamatapang na lalaki na nakilala ko. Pero sa pagkakataong ito akala ko ang unang-una. Makikita mo, mula sa labas ay nakikita ng lahat ang iba. Nakikita nila ang isang lalaking natalo, o iyan ang akala nila. Isang lalaking dumating sa diborsyo na mga kamay pataas. Handang ibigay lahat ng walang isang suntok. Akala nila nabasag na ako. Wala nang lakas na lumaban. Gusto ko na lang matapos ang sakit ng pinakamabilis. Walang sino, maliban kay Bruno at ilang tao, ang nakakaalam ng akin. Hindi sila nagdamot ng mga gabi na tinititigan ang mga resibo hanggang maglublob ang mga letra. Hindi nila nakita ang nahanap ko na libing sa 3 taon ng bank transactions. Hindi nila naiintindihan na minsan ang pinakamabisaring paraan ng panalo ay hindi ang mas matigas na suntok, kundi umatras at hayaang tumakbo ang kaaway patungo sa butas na kaniyang kamay ang gumawa. Kaya nang dumating ang araw ng hearing sa korte, hindi ako kinakabahan, walang takot, hindi natatalo, handa na lamang ako. At habang ikinukwento ko ito, gusto kong maunawaan mo kung bakit. Para roon kailangan kong dalhin ka ng mas malayo pa. Alejandro Santos ang pangalan ko. Alex ang tawag sa akin ng mga kaibigan. At ito ang kwento kung paano ko nawala ang lahat, at gayon pa man nanalo. Balik tayo sa simula. Lumaki ako sa maliit na bayan malapit sa malaking lungsod sa gitna ng Pilipinas, sa mga lugar na lahat kilala lahat. Pero ang tsismis mas mabilis pa sa balita. Ang bahay namin ay sa eskinita ng putik na sa tag-init puno ng alikabok, at sa tag-ulan naging putik. Ang tatay ko, si Joaquin Santos ay plumber. Pero hindi yung dating huli sa pag-aayos ng gripo, musika, at magcha-charge na parang nagligtas ng mundo. Totoong plumber siya. Malalaking proyekto, ospital, paalan, malalaking gusali kung saan ang mga tubo ay ugat na ayaw makita ngunit kung walang gumagana. Itinatag niya ang Plumeya Santos at mga anak noong 1,987 sa garahe ng bahay. May lumang van na tunog lata tuwing binubuksan. 2 kahon ng tools at determinasyon na hindi kasya sa katawan. Naalala ko ang amoy ng easy glue na halo sa matandang kape at usok ng sigarilyo. Naalala ko ang tunog ng wrench na bumabagsak sa semento. Ang mga tawa sa mga obrero. Ang mga mapagpakumbabang insulto
kapag ang notes hindi sumusunod. Sa 12 anyos ay sumasama na ako sa trabaho niya na bitbit ang mga tubo na mas malaki pa sa akin. Natututo ng basahin ang blueprint. Kahit nahihirapan pa rin ako sa trigonometry sa school. Sa 16 na anyos ay kayang tanggalin ang baradong tubo, mag-solder ng copper, at palitan ang buong linya ng tubig nang hindi humihingi ng tulong. Habang ang mga kaibigan ko sa high school ay nag-uusap ng pag-alis sa Maynila, sa opisina na may aircon at korbata, ako ay nangangarap ng bagong van, uniform na may aming apelyido sa dibdib, malalaking musika, kartel na nagsasabing Plumeya Santos at mga anak sa asul na letra. Simple na pangarap, pero sa atin yan. Ang kapatid kong si Bruno ay nagtoke ng ibang landas. Mula bata ay naakit sa mga pulang truck, sirena, mga kwento ng rescue. Naging bombero kaagad pagkakabata, at kung may isang taong ginawa, para tumakbo patungo sa gusalina na susunog habang tumatakbo ang iba, siya iyan. Minsan, kapag nagkakasabay kami sa proyekto malapit sa fire station, pumupunta siyang magsaludo na suot ang uniform at namamasa ang tatay ko ng pagmamalaki na parang turke. Namatay ang tatay ko sa heart attack ng 30 anyos ako. Isang malamig na umaga iyan. Pumasok ako sa shop na iniisip ang listahan ng trabaho ng araw, at nakita ko siyang nakahandusay sa bench kung saan nag-ayos siya ng libo-libong sirang gripo. Ang mga kamay niya ay madilim pa ng grasa, na parang nanaginip lang saglit sa pagitan ng trabaho. Sabi ng doktor na mabilis, na siguro hindi niya naramdaman. Hindi ko alam kung iyan ay nagkonsola sa akin o mas nagpakirot. Binigyan kami ng simpleng funeral home, paligid ng mga obrero na may magaspang na kamay at mga kliyente na dala ang mga torpe na yakap. Paulit-ulit na pareho. Totoong lalaki siya, laging tinutupad ang pangako. Iniwan niya sa akin ang kumpanya, 2 empleyado, malinis na reputasyon at legacy na may kanyang pangalan. Nangako ako sa libing na iyon na gagayahin ko siya, na hindi ko hahayaang mawala ang Plumeria Santos at mga anak. Kay Claudia ko, unang nakilala 2 taon, bago mamatay ang tatay. Nag-install ako ng bagong water lines sa modernong dental clinic. Puro puti, puro kinang, puro amoy ng mahal na disinfectant. Siya ang receptionist. May tawa na pumupuno sa waiting area at nakakalimutan ng pasyente, saglit na may drill sa bibig. Pumasok ako na madumi ang coverall at gusot ang buhok sa helmet. At tuwing dumadaan sa harap ng counter, may komento siya, biro, na nagpaparamdam sa akin na hindi na invisible na manggagawa kundi interesting na tao. Ang unang seryosong usapan namin ay dahil nahulog ang wrench ko malapit sa desk niya. Yumuko ako para kunin at ngumiti siya. Sumpa ko hindi ko sinadya i-throw para mapansin mo, sabi niya. Pero gumana. Nagulat ako. Hindi ako lalo sa mga babae. Kay Claudia lahat simple. Lumabas kami para sa kape, para pasalamatan ang mga ayos, ayon sa kanya. Pagkatapos ay lumabas ulit at nang mapagtanto ko. Nagkukwento na ako ng mga bagay na hindi ko pa sinasabi ng malakas. Ang mga takot ko, mga pangarap sa kumpanya, bigat ng pakiramdam na kailangang abutin ang tatay ko. Nagbakasal kami sa maliit na simbahan sa labas ng bayan. Umiyak ang nanay ko mula simula ng seremonya hanggang huli ng kanta sa reception. Si Bruno ay nagbigay ng tuos na nagpatawa sa lahat. Naalala ang pagkabata ko na binaha ang kusina sa pag-aayos ng tubo mag-isa. Si Claudia ay tinitigan ako sa first dance na parang ikaw ang center ng universo niya. Sa sandaling iyan fully convinced ako na iyan nga. Dumating si Valeria 2 taon pagkatapos. Maliit na batang babae. Malalaking mata na kumikinang. Paihong kulay ng nanay niya, pero may katigasan na malinaw na akin. Yinakap siya ni Claudia at sinabing kumpleto na ang pamilya. 3 taon pang pagkatapos ay ipinanganak si Mateo. Isang bagyo ng cools at walang katapusang energy na na-early develop ang pagkagusto sa tools. Mula nang natuto maglakad ay hinahabol niya ako na may plastic screwdriver sa kamay. Mga magandang taon iyan, minsan napakahirap, pero maganda. Nagtrabaho ako ng 70 oras bawat linggo. Umalis ako bago magising ang mga bata at bumalik na nakapajama na sila. Pero ang weekends ay sagrado, inihaw sa bahay ng nanay ko, laro ng basketball sa park. Si Valia na nagpe-paint kasama si Claudia sa mesa, habang si Mateo at ako naglalaro ng imaginary na lababo. Lumalaki ang kumpanya, bagong van, mas malalaking kontrata, empleyado na makakabayad ng tuition ng mga anak. Hindi kami mayaman, pero ang bills ay nagbabayad, at ang pakiramdam na bumubuo ng something na sulit ang pumupuno sa dibdib ko. Sa 10 taon ng kasal nagsimula ang pagbabago. Hindi tulad ng pagsabog. Parang butas ng gripo na patpatin ang dingding araw-araw, hanggang isang araw makita mong gumuho na ang bubong. Una ay mga detalye.
Si Claudia ay hindi na nagtatanong kung ano ang naging araw ko. Nagsimulang magbuntong hininga sa harap ng aparador na wala raw maayos na isusuot. Nagsusumbong sa bahay na pinagpaguran namin ng mga kamay. Lahat umaandar na, Alex. Sabi niya isang gabi na hindi inaalis ang tingin sa cellphone. Scrolling photos sa social media. Tingnan mo si Carla. Tingnan mo si Laura. Bakasyon sa Boracay, biyahe sa Europe, renovations, bagong coats at tayo palagi pareho. Hindi tayo nakatigil, sagot ko, musika, pagod na. Tayo ay bumubuo ng matibay na bagay. Hindi lahat ay pagpo-post. Bumubuo ng ano, ang lumang living room na to. Sabi niya na parang ngayon lang nakita kung saan nakatira. Ako hindi pumirma para sa buhay na to. Pumirma ka para sa akin. Nasabi ko mas nasaktan kaysa galit. Hindi siya sumagot. Lumiko siya at tumasok sa kwarto. Iniwan akong may bukas na tea at bukol sa tiyan. Sinabi ko sa sarili na stress lang, na magpalaki ng 2 bata, nawala ako sa bahay. Nangako akong magtrabaho ng higit, kumita ng higit, bigyan siya ng lahat ng hiniling para hindi na mag-feel na nakatigil. Akala ko ang pera ang problema, kaya lalong nawala ako sa bahay. Sa panahong iyan ko na-recruit si Ivan Orduna. Ang kumpanya ay lumalaki na masyado para sa folder system, sa filing cabinet na ginamit ng tatay ko buong buhay. Sa payroll, buwis, suppliers, nalulunod na ako. Bigay ng kaibigang kontraktor ang card niya. Genyo siya sa numbers, Alex. Sabihin niya, ayusin ka niya at lalo na tiwala. Dumating si Ivan sa unang meeting na perpektong terno. Mahal na briefcase at eksaktong ngiti na parang pinraktis sa salamin. Nag-uusap ng cash flow optimization at growth strategies na parang nagle-lecture. Sa isang oras nagparamdam siya na prangkol ang pagrun ko ng kumpanya. Pero kasama siya makakaangat sa next level. Pagod na pagod ako. Gusto kong maniwala. Inabot ko ang susi ng kaharian, bank accounts, kontrata, records ng mga taon. Nag-usap siya ng digitalization, up-to-date na accounting, professional na negosyo. At ako, na naniniwala sa mga taong may ngiti at magandang reference, hinayaan ko siya. Nagsimulang pumunta si Ivan sa opisina, tuwing linggo, tapos tuwing 2 araw, tapos halos araw-araw. At dahan-dahang sumusunod din sa bahay. Una ay hapunan para pasalamatan ang ginawa niya sa kumpanya. Pagkatapos ay huwag kang kumain mag-isa, pobresito, kung andito na sa lugar. Tinatanggap siya ni Claudia ng buong sigla. Tumatawa sa mga biro niya, nagsiserve ng alak, nagtatanong ng mga biyahe niya, kliyente, market trends. Ako, pagod, tinititigan sila mula kabilang dulo ng mesa. Nagpapasalamat na may nakakakuha ng ngiti sa kanya kahit isa. Ang nanay ko ang unang nagsabi ng malakas kung ano ang ayaw kong makita. Alejandro, may hindi maganda sa babaeng iyan. Sabi niya isang gabi ng linggo pagkatapos ng family lunch. Hinawakan niya ang braso ko bago umalis, sa porch kung saan maraming importanteng usapan ang nangyari. Nanay, naman ulit ka na naman. Sabi ko na naiinis. Hindi ako nagsasalita ng walang basehan. Sagot niya na tinitigan ang mga mata ko. Tinitingnan kanya na parang estranghero na sumalakay sa bahay niya, at kung paano tinitingnan ang accountant mo. Iba iyan. Hindi professional na admiration lang. Mga hiwaga ang nakikita mo. Sagot ko pagod na. May raw patch kami ni Claudia, at tumutulong si Ivan sa kumpanya. Tapos na, wala nang iba. Sana tama ka, bulong niya. Dahil kung hindi, malaking bagsak ang kukunin mo. Dumating ang bagsak isang Martes ng Marso. Naalala ko ng eksakto. Malaking trabaho kami sa medical complex, sa kabilang dulo ng lungsod. 3 palapag ng bagong plumbing. Kontrata na magbibigay ng hangin ng mga buwan. Magsisimula ng maaga, pero tumawag ang general contractor na madaling araw. Problema sa permits. 1 linggo ng delay. Biglang nabuka na ang araw ko na parang hindi inaasahan na pinto. Naisip ko pumunta sa opisina para ma-advance ang paperwork. Pero may something sa akin, isang bobo na impulse, na nagsabing, umuwi ka, maggawa ng iba. Huminto ako sa gas station. Bumili ng bungkos ng dilaw na rosas. Paborito niya nang dati pa siyang natutuwa sa bulaklak na dala ko, kahit walang occasion. At nagpatuloy na nagmamaneho. Nagimagin akong susurpresa siya. Anyayahan ng lunch, susunduin ang mga bata at maghelado. Isang ordinaryong Martes, pero sama-sama. Nagpark ako sa harap ng bahay mga tanghali. Andoon ang kotse ni Claudia sa garahe. Dapat may musika. Musika, tea, something. Pero nang binuksan ko ang pinto ay sumapo sa akin ang kakaibang katahimikan. Mabigat, na parang hinintay ng bahay ang hininga. Claudia. Tawag ko papasok hanggang kusina. Wala. Ang sala ay magulo, unan sa sahig, tasa na kalahating laman sa center table,
nakapatay. Iniwan ko ang mga rosas sa counter at nagsimulang umakyat sa hagdan. Doon ko unang narinig ang mga boses. Hindi tawa, mga bulong na putol-putol, mabilis na paghinga, crack ng kama na kilala ko agad. Sinimulan ng puso ko na bumayo sa dibdib na akala ko may mangyayari na sa akin. Bahagi na ng akin ang alam na. Yung parte na inignore ang mga sulyap na tagong-tagot, mga pribadong ngiti, messages sa kalagitnaan ng gabi. Yung parte na nagtulak ng kamay ko sa doorknob ng kwarto. Itinulak ko at andon sila, si Claudia at Ivan sa aming kama. Sa kama na natutulog kami ng 14 na taon, kung saan umakyat ang mga anak ko ng linggo ng umaga para manood ng cartoons, mga katawan na magkayakap. Musika, mga kumot na magulo, bintana na kaunti ang bukas na nagpapasok ng liwanag na nagliliwanag sa eksena na parang malupit na litrato. Tumigil ang oras. Nahulog ang bungkos ng dilaw na rosas mula sa kamay ko sa sahig. Ang mga petal ay kumala sa parkwet na parang sinubsob na maliit na araw. Ang paghinga ko ay naging maikli, mekanikal. Musika, hindi galit ang unang naramdaman ko. Lamig, malalim na lamig na yumakap sa buto. Sumigaw si Claudia, lumayo kay Ivan. Nagtalukbong ng kumot na parang hindi ko pa nakita ang lahat. Si Ivan ay natulala saglit na parang bata na nahuli sa cookie jar at nagsimulang maghanap ng damit ng walang kahubad-hubad. Alex, Claudia na nanginginig. Alex, sandali, payagan mo akong mag-explain. Natapos sila pareho. Mag-explain ng ano, Claudia? Tanong ko ng kalmado na hindi ko ramdam. Paano ka napunta sa kama kasama ang accountant ko? O mula kailan nangyayari ito sa bahay ko nang hindi ko alam? Pinisil niya ang kumot sa dibdib. Kumikinang ang mga mata niya. Hindi ko alam kung takot, hiya o galit sa pagkakatuklas. Hindi yan ang iniisip mo. Sabi niya na gumamit ng pinakamatandang glitch sa mundo. Eksakto iyan ang iniisip ko. Ramdam ko na mas mababa, mas mapanganib ang boses ko. Mula kailan? Tumingin siya kay Ivan na parang naghahanap ng instructions. Nagbobuton siya ng shirt nang hindi maglakas loob na tingnan ako. Mula kailan? Ulit ko ngayon na natakot pa ako sa sarili ko. Lumunok ng laway si Ivan. Mga 1 taon, confess niya nang walang palamuti. 1 taon, 12 buwan ng shared moments, ng handshakes sa magandang results, tawa sa mesa ko. 52 linggo na pumasok siya sa bahay ko. Hinalikan ng mga anak ko sa noo. Tinawag akong kaibigan habang natutulog sa asawa ko. 1 taon. Ulit ko, 12 buwan ng mga kasinungalingan, hapunan sa mesa ko, biro tungkol sa trabaho, toast sa kontrata at sa buong panahong iyan. Alex, kalmahan mo, sabi ni Ivan na nagtaas ng mga kamay na parang sa harap ng baliw. Pwede tayong mag-usap niyan. Matanda na tayo. Puwed. Humarang ako sa pagitan niya at pinto. Hindi ako violent na tao, hindi kailanman. Pero sa sandaling iyan hinawakan ko siya sa lig ng shirt at binangga sa pader. Ang mga family photos sa hall ay nanginginig. Kumain ka sa mesa ko, gumamit ng tools ko. Nakapasok ka sa lahat ng akin. Lumabas sa bibig ko na amdam ko ang unang apoy na sumusunog sa ilalim ng yelo na iyan. At ganito mo ako binabayaran. Eksag ka na, bulong niya, musika, na sinusubukang tanggalin ang mga daliri ko. Binitawan ko siya bago magawa ang hindi ko pagsisisihan magpakailanman. 1 hakbang paatras. Umalis ka sa bahay ko, sabi ko. Ngayon, kung titingnan mo pa ang likod mo at buhay ka pa, isang ang iyan na swerte mo. Pinulot ni Ivan ang mga gamit niya nang hindi kami tinitingnan at umalis. Ang tunog ng pagbangga ng maindoor ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Umiyak si Claudia ng malakas, hindi kontrolado. Hindi ko alam kung totoong luha o acting pa rin. Alex, pakiusap, sonso niya. Nag-iisa akong nararamdaman. Wala ka lagi. Lagi kang nagtatrabaho. Lagi kang pagod. Ako kailangan kong maramdaman na hinahangad. Buhay, something. Nagtrabaho ako ng 70 oras bawat linggo para bigyan ka ng lahat ng hiniling mo. Sagot ko naramdam ko na may nabasag sa loob. Ang bahay, mga kotse, bakasyon, renovations. Bigay ko lahat at ganito mo binayaran. Siguro kung mas present ka, kung hindi lagi ang kumpanya, sagot niya na ginagawa niyang parang kanya ang pagtataksil. May karapatan din akong maging masaya. Bigay ko sa iyo 14 na taon ng buhay ko, Claudia, bulong ko. Bawat araw, bawat kontrata, bawat tubo, musika, bawat madaling araw ay para sa atin. Pinunasan niya ang luha ng galit. Hindi sapat iyan. Yung pangungusap na iyan ay mas tumagos sa dibdib ko kaysa sa eksenang nakita ko. Lumiko ako at lumabas ng kwarto. Bumaba ako ng hagdan na parang robot. Kinuha ang case sa mesa. Dumaan sa gusot na rosas. Hindi tiningnan at sumakay sa kotse.
Nagmaneho ng walang direksyon hanggang sa bahay ng nanay ko. Nagpark sa harap ng porch, umupo sa hagdan at doon na ako magdamag. Pinapanood ang pagbabago ng kulay ng langit kasama ang oras-oras. Hindi umiiyak, hindi sumisigaw, humihinga lamang, sinusubukang ayusin ang puzzle na biglang may sobrang daming piraso na hindi bagay. Pagsikat ng araw, binuksan ng nanay ko ang pinto. Nakita akong nakaupo pa ring damit kagabi, mga mata tuyo pero pula. Nangyari na, di ba? Tanong niya nang hindi kailangan ng sagot ko. Tumango ako, sinabi ko sa'yo, bulong niya na umuupo sa tabi ko. Pero ang marinig hindi katulad ng makita. Hindi ako sumagot. Hinayaan niya akong isandal ang ulo sa balikat niya gaya ng pagkabata ko na may masamang pangara. Totoo ang monster ngayon. Isang linggo pagkatapos, humiling si Claudia ng annulment. Hindi naghintay, hindi nag-tree ng therapy, walang hablemos. Dumating na lang ang papeles, pero hindi lang gusto niyang umalis. Gusto niyang wasakin ang bahay, ang 2 sasakyan, full custody ng mga bata at, para sa bonus, ang Plumeya Santos at mga anak, legacy ng tatay ko, buhay ko na, musika, proyekto. Nagpadala ang abogada niya ng proposal na nagpagulo ng sikmura ko. Sa papel na iyan, musika, inilarawan ni Claudia ang sarili bilang hindi bayad na partner ng kumpanya. Nanghihingi ng mga taon ng emosyonal na trabaho at sakripisyo sa bahay bilang basehan para kunin ang buong kumpanya. Tinawagan ako ni Hugo pagbasa niya ng dokumento. Alex, ito hold up, hindi proposal, galit niyang sabi. Walang kaide-ideya ang babaeng iyan ng ginagawa niya. Pero hindi natin hahayaan na kunin niya ang kumpanya mo. May legal basis tayo para ibagsak kalahati ng mga hirit na iyan. Lumalaban tayo, sagot ko agad. Sa sandaling iyan ang impulse ko, digmaan. Pero ng gabing iyan, habang nag-iisa sa opisina, may hindi tama. Sobrang daming kakaibang bagay sa accounts ng mga nakaraang taon. Maliliit na delay, malabo na paliwanag ni Ivan. Komento ng adjustments na tinanggap ko nang hindi pinag-iisipan. Binuksan ko ang metal cabinet ng records. Ang paglabas ng mga folder ay halos ritual. Inilatag ko lahat sa lumang workbench ng tatay ko at sinimulan ng suriin pahina-pahina. Sa kalagitnaan ng gabi nahanap ko ang unang resibo na walang saysay. Supplier na hindi ko naalala sa site. Mataas na halaga sa special materials na walang binanggit sa proyekto na iyan. Nagpatuloy akong maghila ng thread. Sa 2 ng umaga, may pil na ng suspicious na resibo sa isang panig. Agsikat ng araw, nahati na ang workbench sa 2 bundok, ang totoong buhay at ang musika, panlilinlang, halos 20 milyong piso sa fraudulent na transaksyon. Multo ng kumpanya, hindi umiral na suppliers, payments na pinirmahan sa mga hindi connected sa atin at sa kalahati ng mga tsek na iyan, sa itim na tinta na malinaw, ang pirma ng asawa ko. Si Claudia ay hindi lang nag-chat sa kama. Ninakaw niya ang negosyo ko at hindi impulsibo, hindi biglaan, plano iyan, istruktura, sistema. Ang unang impulse ko ay kunin ang folder, magmaneho sa bahay at itapon ang mga papel sa mukha niya o tawagan ng pulis. Hayaang dalhin siya na nakakabit ng handcuffs sa harap ng buong barangay. Inimagin ko ang eksenang iyan at ramdam ko ang kidlat ng nakakalason na kasiyahan. Pero may iba pa. Takot na baka makawala siya sa mga daliri ko. Si Claudia ay manipuladora, hindi tanga, manipuladora. Kung babalitaan ko siya, sisihin niya si Ivan, sisirain ang ebidensya. Gagawing bago ang kwento hanggang maging ang inignore na asawa na pumirma lang sa sinabi ng mapagkakatiwalaang accountant. Kailangan ko ng ibang approach, mas malamig, kasing lalim ng pinsala. Tinawagan ko si Bruno ng hapon na iyan. Dumating siya pagkatapos ng shift. Amoy pa rin usok at adrenaline. Yumuko siya sa upuan sa harap ko. Nag-abot ako ng beer at itulak ang folder sa mesa gaya ng nakaraang gabi. Ano na naman to? Tanong niya na binubuksan ng hindi inaasahan ang laman. Ebidensya na ang asawa ko at accountant ko ay nagnanakaw sa akin ng 3 taon, sabi ko. Nagsimula siyang magbasa. Bawat pahina nagpapahirap ng noo niya. Kaunti ang nakakabawi sa kontrol niya. Trained siya na pumasok sa bahay na nasusunog at manatiling malamig ang ulo. Pero habang nagpapasa ng resibo at bank statements, nakita ko ang pagkayupi ng balikat niya. Pagpikipig ng panga hanggang mag-crack. Halos 20 milyon, bulong niya. Hindi ito aksidente, ito hold up. At ang pirma na iyan, kalahati kay Claudia, ang iba ginawa ni Ivan gamit ang company checkbook. Sinara ni Bruno ang folder ng malakas. Ano ang gagawin mo? Tanong niya na parang, kung sabihin mong wala, sasabog ako. Tinitigan ko ang mga mata niya. I-let ko siyang kunin ang kumpanya. Ano? Yumuko siya pasulong. Nakita ko lang na ninakaw sa'yo, kalahating milin, at plano mo ibigay ang tool na ginamit nila. Isipin mo sabi ko na kalmado.
Gusto niya ang Plumeya Santos at mga anak. Iyan ang paulit-ulit niyang hirit. Hinihingi niya sa annulment. Kung lalaban ako ngayon para sa kumpanya, magtatrenches siya. Susunugin ang papeles. Gagawing si Ivan lang ang villano. Ipapahayag niyang mga taon na iyan. Pero kung ibibigay ko, kung pipirmahan ko, kung i-deliver ko ang legal na ownership ng lahat, dadalhin niya hindi lang ang pangalan, mga truck at tools, kundi 3 taon ng financial fraud sa kanyang pangalan. Tumahimik si Bruno saglit. Pagkatapos sumandal ang mga siko sa mesa, hinimas ang mukha at nagtawa ng tuyo. Ilet mong manahin niya ang sariling kasalanan niya. Eksakto. Iyan o ang pinakamatalino o pinakabobo na narinig ko. Ulit niya. Pero kilala kita. Iniisip mo na iyan ng maayos. Ano ang kailangan mo? Isang certified public accountant. Sagot ko. Isang tao na madocument lahat ito para walang mahal na abogado makabago. Kaso na matibay na hindi mapapanggap ng federal prosecutor. Federal, ulit niya na nagtaas ng kilay. Hindi ito basta nakaw, electronic fraud, tax evasion. Ang mga transfer ay tumatawid ng banks, provinces. Hindi local ito. Ito penal. Ito malaking. Natapos ni Bruno ang beer ng isang higop. Kilala ko isang tao, sabi niya. Trabaho sa amin kapag may arson. Nag-iimbestiga ng insurance, fraud. Connected siya sa mga espesyalista dyan. Payagang magpa-calls ako. 3 araw pagkatapos ay nakaupo ako sa maliit na meeting room sa harap ng isang lalaking si Daniel Rivas. Magiging invisible sa kahit saan. Simple na kamisa, reading glasses na kabitin sa lig, mga yellow pad na puno ng notes. Wala sa kanya ang dating shark ng pera. Pero sinabi ni Bruno na siya ang pinakamahusay sa pag-trace ng maruming salapi. Inabot ko lahat. Resibo, statements, cancelled checks, handwritten notes, printed emails. Pinakinggan ni Daniel ang kwento ko nang hindi pumuputol. Mabilis na notes. Paminsan-minsan tanong na eksakto sa dates, specific accounts, signatures. Natapos ang meeting at sinabi niya, payagan mo akong magtrabaho. Kapag may something itatawag ko. 2 linggo ng hirap iyan. Samantala, patuloy ang mediation meetings. Umupo ako sa harap ni Claudia at abogada niya at ginampanan ko ang role ko. Ang pagod na lalaki, nabasag. Gusto ko na lang tapos at magpatuloy. Sinusubukan ni Hugo na labanan bawat punto. Alex, hindi ko maibigan na iniisip mo ito. Reklamo niya ng mahina. Konjugal ang bahay, inherited ang kumpanya. May room tayo, pwede negotiate. Hindi, ulit ko. Tanggapin natin ang conditions niya. Ang bahay, pakiusap na halos nagmamakaawa, bigyan mo. Ang mga kotse, bigyan mo. Ang kumpanya na binuo ng tatay mo. Lahat. Itinapon ni Hugo ang ballpen sa mesa. 30 taon sa larong ito at hindi ko pa nakita ang kasingkatig na maglibing sa sarili. Sabi niya na naiinis. Hindi ako nagde-destroy, Hugo. Sabi ko na hindi inaalis ang tingin kay Claudia. Nangumingiti na sigurado na nanalo na. Tinatapos ko lang ang isang instalasyon na matagal nang nagsimula. Hintayin natin kung saan susabog ang mga tubo. Mga araw pagkatapos, tinawagan ako ni Daniel sa opisina niya. May folder na binigay ko. Ngayon mas makapal na may kanyang reports, graphs at timelines. SR, Santos, deresto niyang sinimulan. Malinaw na kaso ng malversation at fraud ito. Hindi errors o oversight. Systematic na scam na dinisenyo at pinanatili ng hindi bababa sa 36 buwan. 2 tao ang paulit-ulit na sangkot. Ang accountant mo, musika, Ivan Orduna at asawa mo Claudia Santos. Ramdam ko ang kakaibang ginhawa na parang baliktad. Makita sa itim at puti ay masakit. Pero nagvalidate rin ng nararamdaman ko. Ano ang options ko? Tanong ko. Sa teorya, pwede sa civil court lang, magdemanda ng damages, sagot niya. Pero sa laki, ang profesional na rekomendasyon ay dalhin sa federal authorities. Fraud electronic, tax evasion, posibleng conspiracy. Mga seryosong krimen. Ano kung kunin niya ang kumpanya bago sumabog lahat? Gusto kong malaman. Unang beses, ngumiti si Daniel. Pagkatapos ay opisyal na siyang magiging responsible sa lahat ng ginawa ng kumpanyang iyan. Musika, bawat peking resibo, bawat pisong mali ang inilipat, bawat pagwawalang bahala sa bidyar. Lahat iyan sa balikat ng bagong may-ari. Malinaw ang batas diyan. Lumabas ako ng opisina niya na may something na hindi ko naramdaman ng mga buwan. Pag-asa. Hindi ang ingenyo na fairy tale. Malamig na pag-asa, conscious, batay sa facts, numbers, signatures. Ang mga sumunod na linggo ay acting exercise. Kailangang umupo sa harap ng babaeng na itraidor niya ako, sa lahat ng aspeto, at magkunwaring sumusuko na ako.
Kailangang pakinggan na deserve niya ang part niya sa kumpanyang ninakaw niya. Kailangang tiisin ang awa ng ilang kakilala na naiisip. Kasalanan kay Alex, pinabayaan sa kalye. Ang pinakahirap kumbinsihin ay nanay ko. Isang gabi dumating siya sa maliit kong kondo na may hot food container. Dahil sa kanya walang matatawag na tamang pag-iisip kapag gutom. Inilagay niya sa mesa, nakatayo, tinitigan ako na parang bibigyan ng masamang balita. Alejandro, pakiusap sabi niya sa wakas. Huwag kang pumirma dyan. Ang kumpanyang iyan ang tanging natira sa atin mula sa tatay mo. Sa pagsisikap niya, sa pangalan niya. Huwag mong iregalo sa hindi karapat-dapat. Hinawakan ko ang mga kamay niya. Mas gusot na kaysa ilang taon na ang nakalipas. Pero kasing matibay. Nanay, maniniwala ka sa akin. Siyempre, sagot niya na parang nasaktan. Anak mo ako. Kaya, maniwala ka sa akin na may intindihan iyon ng tatay mo. Bulong ko. Minsan kailangang matalo sa laban para manalo sa digmaan. Pinapayagan ko siyang kunin ang iniisip niyang gusto niya. Pero ang tunay na dadalhin niya ay consequences ng ginawa niya. Kapag natapos lahat ito, nangangako akong may ipagmamalaki mo. Hindi ang nawala ko, kundi kung paano ko hinawakan. Hindi siya sumagot ng salita. Niyakap niya ako at hindi binitawan ng matagal. Sa panahong iyan nagkling ako sa tanging mahalaga talaga, mga anak ko. Ginamit ko bawat minuto ng visits ko. Dinala ko si Mateo sa basketball training niya. Sigaw siya mula sa field. Tingnan mo tatay, bawat hit ng bola. Sinamahan ko si Valia bumili ng materials para sa science project. Naghabol siya ng hapon na nagpapaliwanag kung paano gagana ang irrigation model niya. Sa bawat bahay na binibisita, tindahan, biyahe sa kotse, paulit-ulit kong sinasabi na mahal ko sila. Na wala silang kasalanan sa nangyayari. Na andito pa rin ako, anuman ang mangyari sa nanay at tatay nila. Ang araw ng final hearing ay malamig na Huwebes ng Oktubre. Gumising ako ng 5 ng umaga sa ugali, na parang pupunta sa site. Maligo, musika, nag-ahit at sinuot ang tanging semi-formal na kamisa ko. Asul na bigay ni Valeria sa Father's Day na may note na, para sa importanteng meetings, tatay. Tiningnan ko sa salamin at ngumiti ng mapait. Kung alam niya kung gaano ka-importanteng meeting iyan. Ang korte ay mas maliit kaysa inaasahan ko. Mga peder ng kahoy, fluorescent light, musika, bandera sa sulok at yung indescribable na amoy ng papel. Rekalentadong kape at takot ng iba. Si Claudia ay andoon na, nakaupo sa mesa ng plaintiff. Perpektong ensemble, makyup na flawless, buhok na parang bagong galing sa salon. Ang abogado niya, Ati Palacios, sinusuri ang mga papel na may hangin ng superiority. Kita na nag-enjoy siya sa pagdemolis ng buhay ko sa 20,000 piso bawat oras. Pagpasok ko, lumingon si Claudia. Nginitian niya akong mabagal, malamig, na nagsasabing, tingnan mo ang nagawa ko. Tumango ako nang hindi ngumingiti pabalik umusika, at umupo kay Hugo. Mukha siyang hindi tulog ng maayos. Huling chance, Alex. Musika, bulong niya. Pwede pa akong mag-object sa agreement. Pwede bang humingi ng more time? Pwede hindi. Pinutol ko siya. Ituloy natin ang plano. Anong plano? Tanong niya na exasperated. Sa paningin ko, ibinibigay mo lang ang buhay mo sa platito. Maniwala ka. Ulit ko na alam kong mahirap na salita sa sandaling iyan. Pumasok ang Judge Herrera sa korte. Babae mga 60 anyos, buhok na puti na nakatali. Matalim na mata na parang nakikita lahat. Para sa kanya, ang kaso namin ay folder pa sa marami. Sinimulan niyang basahin ang terms ng agreement ng neutral na tono. Ang bahay sa ganitong address ililipat sa pangalan ni Claudia Santos. Ang van at family car ililipat kay Claudia Santos. Ang buong ownership ng Plumeya Santos at mga anak, kasama ang lahat ng assets, kontrata, kagamitan at financial accounts ililipat kay Claudia Santos. Huminto saglit at idinagdag, sa formalidad ng batas, lahat ng assets at liabilities ng kumpanya. Yung huling salita, assets at liabilities, nanatili sa hangin na parang usok. SR, Santos, tinitigan niya ako. Naunawaan at tinatanggap mo ang mga terms na ito. Your Honor, sagot ko. Ginawa mo ito ng malaya at kusang loob, walang coercion. Your Honor, gumalaw si Hugo sa upuan niya. Ramdam ko ang frustration niya sa tabi ko. Halos init. Itinulak ng judge ang documents sa amin. Maganda, pumirma ka sa indicated. Tumayo ako, naglakad sa bench, kinuha ang pluma. Tinitingnan ako ni Claudia na may ningning ng kasiyahan. Para sa kanya, bawat pirma ay medalya. Pumirma ako sa bawat pahina ng malinaw na letra. Pagkatapos ay tumingin ako sa kanya saglit. Yumuyo na siya sa abogada niya. Siguro nag-iimagine ng bagong muebles, biyahe,
rebranding ng kumpanya sa gusto niya. Bumalik ako sa upuan ko. Ang judge ay malapit ng itikom ang session nang bumukas ang pinto ng korte. Pumasok ang dalawang lalaki na itim na terno. Hindi mukhang abogado, hindi rin reporter. May tuwid na posture at credentials na nakabitin sa sinturon, na agad sinasabi kung sino sila kahit ayaw mong malaman. Isa ay diretso sa mesa ng plaintiff. Nang walang salita inabot ang Manila envelope sa ati. Palacios. Ang buong silid ay parang huminto ang hininga. Si Hugo ay nagkunot no. Ako ay nanood lamang. Binuksan ni Palacios ang envelope. Nagsimulang magbasa. Nakita ko ang pagbabago ng mukha niya. Ang kumpiyansa ay tumulo na parang tubig sa bitak. Namutla siya. Nanginginig ng kaunti ang mga kamay. Si Claudia, hindi komportable sa katahimikan ng abogada niya. Yumuko sa kanya. Ano yon? Bulong niya. Something sa agreement. Lumunok ng laway ang abogado at lumapit pa. Binigkas ang 5 salita na nagpalit ng lahat. Si Ivan Orduna ay nahuli na. Sandali, hindi nag-process si Claudia. Tinitigan niya na kunot noo na parang hindi naiintindihan ang wika. Pagkatapos ay sinamsaman ang dokumento mula sa kamay niya. Ang mga mata niya ay nag-scan ng lines. Ang mukha niya ay nawalan ng kulay, na parang pinapahid ng dahan-dahan ang buhay sa drawing. Nagsimulang manginig ang mga labi. Sa header ng dokumento, sa formal at impersonal na letra, mga charges, electronic fraud, musika, malversasyon ng pondo, tax evasion, conspiracy sa financial crimes. Sa ibaba 2 pangalan, Ivan Orduña at Claudia Santos. Bumagsak ang upuan ni Claudia nang tumayo siya ng biglaan. Hindi, mali ito, sabi niya na tumataas ang boses. May error dapat. Hinampas ng judge ang gavel. Emares Santos, magpakatino ka. Wala akong ginawa, nautal. Lahat gawa ni Ivan. Siya ang naghahandle ng pera. Siya ang gumagawa ng resibo. Ako lang pumifirma sa sinabi niya. Yumuko ang agent na nag-abot ng envelope. Matatag ang boses niya. Routine. Ma'am, may karapatang manahimik ka. Lahat ng sasabihin mo ay gagamitin laban sa iyo sa korte. Lumingon si Claudia sa akin na parang ngayon lang naalala na andoon ako. Ang perpektong babae, controller, nang umingiti ng tagumpay sa mediation, nawala. Sa harap ko ay may tumatakbo na maskara sa pisngi. Buhok na magulo, kamay na nanginginig. Ikaw iyan, galit niyang sabi. Ikaw ang umusika, gumawa nito. Alam mo lahat. Naglagay ka ng trap sa akin. Binigay mo ang kumpanya dahil alam mong lason na. Pinabayaan mo akong kunin para ako ang magsama ng sala. Plano mo lahat. Hinampas ulit ng judge. Order sa korte, babala. Hindi na nakikinig si Claudia. Sinubukan na lumapit sa akin. Pero humarang ang sheriff. Sisirain kita, Alejandro. Sigaw niya habang binabasa ng agent ang rights niya. Sumpa ko sa Diyos na sisirain kita dahil dito. Tumayo ako ng dahan-dahan. Hindi ako lumapit. Hindi nagtaas ng boses. Tinitigan lang ang mga mata niya at sinabi, sinubukan mo na, musika, Claudia. Mga taon kang sinubukan. Pero may natutunan akong mula sa tatay ko. Kung magbuka sa mga pudpod na tubo, matagal man o hindi susabog. Ang tanging ginawa ko ay hayaang dumating ang pressure sa dapat pupuntahan. Hinawakan siya ng sheriff at hinila patungo sa exit. Sigaw pa rin ang pangalan ko na parang sumpa nang sumara ng malakas ang pinto. Ang katahimikan na naiwan ay mabigat. Musika, pero iba. Hindi ang katahimikan ng talo, ang katahimikan pagkatapos ng bagyo. Kapag ang hangin ay kakaiba pero malinis. Yumuko si Hugo sa upuan sa tabi ko. Tinitigan niya akong hindi makapaniwala. Alam mo pala, sabi niya. Tumango ako. Mula kailan? Mula nang mahanap ko ang unang peking resibo, sagot ko. Si Daniel ang nag-document ng lahat. Ang bidyar ang nagbukas ng investigasyon. Hinihintay nila ang tamang timing para kumilos. Himas ni Hugo ang mukha gamit ang mga kamay. 30 taon sa larong ito at hindi ko pa nakita ang katulad. Tinitigan niya ako, musika, halos natatawa. Ginawa mo akong parang baguhan. Itinaas ko ang balikat. Ginawa ko lang ang pareho sa complicated na installation. Musika, sagot ko, hanapin ang leak, sundan ang trace, isara ang valve at hayang gawin ng pressure ang iba. Lumabas kami ng korte ng magkasama. Sa labas, sinagang araw. Pwedeng cheesy, pero unang beses na matagal na napagtanto kung andoon pa rin ang langit. Asol, walang pakialam sa mga drama ko. Huminga ako ng malalim, hinayaan ang sariwang hangin na punan ang baga. Ramdam ko ang bigat ng nawala. Pero ang ginhawa rin ng something na lumabas na sa ilaw. 6 na buwan na mula ng araw na iyan.
Si Ivan Orduna ay nag-declare ng guilty sa maraming charges ng electronic fraud at malversasyon. Sinubukan ng mga abogado niyang inegosyete. Sisihin si Claudia, kulang sa supervision ng kumpanya, pero malinaw ang ebidensya. Hinatulan siya ng 18 buwan sa Federal Rehab Center. Ang lisensya niya. Nalaman kong hindi siya simpleng accountant lang dati. Binawi. Ang lalaking umuupo sa mesa ko, nagpaplampas sa likod ko, nag-uusap ng maximize profits habang kinukuha sa bulsa ko. Ngayon ay nakatitig sa semento buong araw. Mas mahaba ang kaso ni Claudia. Nag-hire ng mahal na abogado, tapos isa pa, tapos mas mura. Nang kulang na ang pera, sinubukan lahat, naniloko siya, hindi naiintindihan ang pirma. Pinilit ni Ivan, ingenuous na housewife lang siya. Ang problema ay ang emails ay nagsasabi ng iba. Transfer sa accounts ng kamag-anak niya ay iba. Calls, texts, documents na trace ni Daniel, lahat iba. Sa huli, nag-offer ang prosecutor ng plea considering 2 menor de edad na anak at walang prior. Musika, 3 taon na probation, 200 oras ng community service at obligasyon na ibalik ang ninakaw na pera. Para mabayaran iyan, ay kailangang likidahin eksakto ang pinaglaban niya ng buong tapang. Ang bahay ay na-foreclose dahil hindi na kaya ang mortgage. Mga kotse na kumpiska. Lumea Santos at mga anak na dissolve. Kontrata kinansela. Tools at van in auction para tugunan ang butas. Nawala lahat sa kanya. Hindi dahil kinuha ko ng kamay ko, kundi dahil hinayaan ng tinanim niya na dalhin siya doon. Magsisinungaling kung sasabihin na hindi ko naramdaman ang hustisya. Kahit kunting kasiyahan sa pagbagsak ng kastilyo ng baraha na binuo niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, bawat gabi na iniisip kong ako ang may kasalanan. May parte ng akin na natuwa sa pagharap niya sa consequences. Pero yon ay hindi tumagal ng inaasahan ko. Mabilis na apoy iyan. Ang paghihiganti sa huli ay tulad ng pag-inom ng lason na umaasang mamatay ang iba. Kinukonsumo ka sa loob kung magkakapit ka ng husto. Kaya binitawan ko. Hindi sa legal na sense. Nagpatuloy ang hustisya, pero sa ulo ko, puso ko, nagdesisyon akong hindi na mabuhay na nakatali sa ginawa niya. Sa araw na naunawaan ko yon, pumunta ako sa SEC, musika, at nag-register ng bagong kumpanya, Santos Plumbing Services, walang mga anak, dahil karapatan ng mga anak ko na magdesisyon paglaki kung sasama o hindi sa negosyo. Maliit na unit, simpleng shop, basic tools ko at pangalan ko, malinis mula zero. Hindi ko inaasahan na sasama ang sino man. Pero isang umaga, habang nag-ayos ng boxes, dumating si Daniel Flores, dating leadman ko, sa pinto na may kese ng beer sa kamay. Sabi nila naghihir ka na, boss, sabi niya, na parang hindi umalis. Baba ang sweldo sa simula, babala ko. Mahigpit kami. Hindi ko alam kung gaano karaming trabaho darating. Itinaas ni Daniel ang balikat. Mas gusto ko magtrabaho sa mabuting tao na konting sweldo kaysa sa gago na marami, sagot niya. At lahat alam kung sino ang sino. Sa likod niya dumating ang iba, isa-isa. Mga may dalang toolbox, iba nakapocket ang kamay pero decided na. Ang reputasyon ng tatay ko at akin ay mas mabigat kaysa anumang papel. Ang unang kontrata, dumating 2 linggo pagkatapos. Si Ricardo Bez, general contractor, tumawag. Nakilala ko siya sa dating proyekto. Alex, nalaman ko ang nangyari, sabi niya. Hindi ang distorted na versions, ang totoo. Nakita ko ang mga lalaking dumadaan sa diborsyo at legal mess na lumalabas na gusot, amargurado, handang anumang gawin. Ikaw gumawa ng iba. Tinanggap mong mawala ang hindi mo masasalba para protektahan ang masasalba mo. Yan ay nagpapatunay, musika, ng marami tungkol sa'yo. Gusto kitang isama sa projects ko. Yan ang nagdala ng isa pa at isa pa. Kumalat ang balita. Mga suppliers na trabaho ko ng mga taon ay nagbigay ng special terms para matulungan akong magsimula. Sa 4 na buwan, ang Santos Plumbing Services ay may higit na trabaho kaysa kaya ko mag-isa. Naghira ko ng 2 pang bago. Bumili ng second-hand na van na tunog ng kinabukasan. Sa araw na nakita ng nanay ko ang bagong shop, natigil siya sa pinto ng tahimik. Tinitigan ang sigin na naglagay ako. Santos Plumbing Services, katapatan, masipag na trabaho at tunay na solusyon. Dala ang kamay sa dibdib. Napuno ng luha ang mga mata. Proud ang tatay mo, Alejandro, bulong niya. Sana, nanay, sagot ko. Alam ko, sabi niya nang walang duda. Ginawa mo ang itinuro niya lagi. Hindi kailanman sinabi na hindi ka nila papabayaan, dahil alam niyang hindi ganyan gumagana ang mundo. Ang paulit-ulit niya ay, maging tapat, maging patient at hayaan ang katotohanan gawin ang mabibigat na trabaho. Yan eksakto ang ginawa mo. Dumarating si Bruno tuwing linggo.
Ngayon kami umuupo sa porch ng nanay ko. Nagbubukas ng beer at pinapanood ang madidilim na langit. Minsan nag-uusap na maliit, minsan walang usapan, andoon lang. At yung andoon ay parang bahay. Ang custody issue ay medyo natagal bago maayos. Una, bilang part ng annulment, nakakuha si Claudia ng more time sa mga bata. Pero nang sumabog ang kaso niya, binago ng korte ang terms. Ayaw nilang iseparate ang mga bata sa nanay at hindi rin gusto ko iyan. Pero hindi rin nila pwedeng i-ignore ang lahat. Sa huli nag-agree kami. Shared custody. 1 linggo sa akin, 1 sa kanya, bakasyon na hati, tag-init balance. Perpekto. Hindi. Makatwiran. Si Valeria, sa kanya maagang maturity. Unang naglagay ng salita sa lumulutang sa hangin. Tatay, sabi niya isang gabi habang naghuhugas kami ng plato na magkasama. Galit ka ba sa nanay? Ang tanong ay parang malamig na tubig sa ulo ko. Pinatay ko ang gripo. Pinunasan ang mga kamay at tinitigan siya. 12 anyos na siya. Pareho ng edad ko nang sumama sa tatay sa site. Hindi na bata. Karapat-dapat sa tapat na sagot. Hindi, prinsesa, sabi ko sa huli. Hindi ko siya kinamuhian. Pero nasaktan mo siya ng husto, pilit niya. Inamin ko, nasaktan niya ako ng husto. At sa inyo rin. Nagdesisyon siya ng maling-mali. Nasaktan niya maraming tao, pati siya mismo. Pero ang galit ay sobrang bigat. Parang dalang malaking bato sa likod palagi. Pinipigilan kang gumalaw, sumulong. Ayoko ng buhay na ganyan. Ang tanging kontrol ko ay kung paano ko itutuloy ang buhay ko. At pinipili ko na may pagmamahal sa iyo, sa kapatid mo, sa lola, sa mga totoong andoon para sa mabuti. Tinitigan niya ako saglit at pagkatapos niyakap. Isinandal ang ulo sa dibdib ko, at siguro unang beses mula sa lahat ng iyan naramdam ko, ang tunay na relax niya sa mga bisig ko. Si Mateo ay ibang process, mas bata pa. Sa kanya importante ay sino ang katabi sa pagtulog bawat linggo. Sino ang magdadala sa training? Sino ang susundo pagkatapos ng school? Minsan, paglabas ng basketball game na may spektakular na play, sumakay siya sa kotse, itapon ang cup sa upuan at tanong, Tatay, laging dadalo ka ba sa games? Ko. Lagi, sagot ko nang hindi naiisip. Kung minsan hindi ako makakapunta, musika, dahil talagang may malaking nangyari. Pero hanggat kaya andito ako. Ngumiti siya na parang sapat na ang pangako na iyan para buhatin ang mundo. At naintindihan ko na sa kanya nga iyan. Tingnan ang likod, sa mga pudpod na tubo, peking pirma at broken hearts. Natutunan ko ang higit pa sa anumang kumpanya. Ang lakas ay hindi sinusukat sa dami ng laban na handang harapin. Minsan ang pagiging matatag ay ang alam kung aling laban walang saysay. Alin ang mag-iwan lang sayo ng walang laman at magkaroon ng tapang na bitawan. Ito ay maniwala na ang katotohanan. Kahit huli, may kakaibang paraan ng pagbubukas ng landas. Ito ay protektahan ang kapayapaan mo, integridad at mga totoong mahalaga. Kahit aplaudido ka ng buong mundo kung gusto mong sunugin lahat. Ang asawa ko ay gusto ang lahat at literal na binigay ko lahat. Bawat asset, bawat kotse, bawat brick ng bahay, bawat kontrata, bawat pisong ninakaw, bawat consequence na siya mismo ang nagtanim. Akala niya kinuha niya ang kinabukasan ko. Pero ang tanging kinuha niya ay ang bill ng sariling desisyon niya. Andito pa rin ako. May tools ko pa, bagong shop ko, nanay ko, kapatid ko, mga anak ko, malinis na pangalan ko, dahil may mga bagay na hindi ninanakaw. Ang karakter, integridad, pagmamahal ng mga anak mo, respeto ng mabubuting tao na nakakita sa iyo na nagpawis at tumindig. Yan hindi binibili, hindi ninana, hindi pinipirmahan na pek. Kinakamti araw-araw sa bawat desisyon. Kung dumadaan ka ngayon sa hirap, kung may naitraidor sa iyo, kung winasak ang tiwala mo o ginawa kang walang natira, pakinggan mong mabuti ito. Hindi ka pa natalo. Hindi pa. Sa totoo, habang nananatili kang tapat sa pagiging ikaw, habang hindi mo ibinebenta ang values mo para sa quick peace, hindi ka natalo. Pwede nilang kunin ang mga bagay, pwede nilang kunin ang tao, pwede ang buhay na iwan kang walang kamay saglit. Pero kung magpapatuloy kang naglalakad ng tapat, patient, ulo mo mataas, makikita mo ang labasan. Ang bagyo hindi tumatagal magpakailanman. Pero ang tao na ginagawa mo habang dumadaan dito, yan ang mananatiling kasama mo habang buhay. Alejandro Santos ang pangalan ko, at yan ang kwento ko. Kung may humawak sa puso mo ng kwento ko ngayon, kung naalala mo ang isang tao, kung naalala mong hindi ka nag-isa sa pinagdadaanan mo, i-like mo ang video na ito at i-share sa taong kailangan yan. Sabihin mo sa comments kung aling parte ang sumubsob sa iyo. Aling moment ang nagpasabi na nangyari rin ito sa akin. At kung hindi mo pa ginawa, mag-subscribe sa channel at i-on ang bell.
Dahil bawat linggo dala namin ang mga totoong kwento ng mga taong natumba pero tumindig. At maniwala ka, hindi mo gustong mawala sa susunod.